Mid! Ang bobo naman ito. Renz! Sabing mid eh. Renz! Unahin niyo muna yung mid. Renz! Ay, nako. Renz! Ano ba? Anong ano ba? Di ba nasa eskwelahan ka dapat? Ba't nandito ka? Eh, nagkating ako. Oh, ang problema mo ngayon doon? Anong problema? Pinag-aaral ka. Eh, ikaw, bakit nandito ka? Eh, Pumunta ka pa dito, guguluhin mo pa ako, naglalaro ako dito. naririnig ko yung boses mo eh. Di pumasok ako. Dala mo pa yung basurang tinitinda mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dito tayo kumukuha ng lahat-lahat. Ano ka ba? Nang lahat-lahat, nang para lang sa sarili mo yan. Paano nasa sarili ko? Kung sarili ko lang rin, hindi ako magpapakahirap ng ganito. Ah, talaga? Nag-aasar- Kaya naman pala lagi akong inaasar sa room namin. Pag pumapasok ako sa school, nanay mo nagtitinda ng balot, nanay mo nagtitinda ng pugo. Oh, di mo man lang ako inisip, ha? Yung mararamdaman ko? Kinakahiya kita. At saka kahihiyan yun sa akin na may nanay ako katulad mo. Mahihiya ka na nagtitinda ako ng balot. Hindi ba kahiya-hiya yan, ma? Anong kakahiya doon? Nagtatrabaho ako ng marangal para maitaguyod yung pag-aaral mo. Marangal. Hindi yan marangal. Ha? Ang marangal sa akin, dapat mayaman tayo, dapat may sarili tayong kotse, hindi tayo nangungupahan ng bahay, hindi tayo nakatira sa squatter. Yun yung marangal. Oh, di ka makapagsalita. Kasi, ikaw nanay ka, ito lang yung buhay na binigay mo sa akin. Ha? Di ka man lang nahihiya sa akin na pinanganak mo ako sa mundong tong mahirap ka. Makakaklase ko, hinahatid sundo sila ng magulang nila nakakotse. Tapos lagi sila may malalaking baon. Ikaw pinapabaon mo sa akin, 150 araw-araw. Tapos ulam ko pa, tosino, corned beef. Sawang-sawa na ako sa ganung buhay, ma. Renz, kasi yun lang ang kaya kong ibigay. Anong magagawa ko? Yun Lahat lang? naman, nakita mo naman lahat. Araw-gabi na ako nagtatrabaho. Wala akong pake kahit araw-gabi, kahit magkanda-kuba ka pa dyan sa trabaho mo. Huwag mo akong guguluhin. Huwag mo akong papakailaman, ha. Mag-e-extend pa ako. Pahingin 50. Renz, hindi mo naiintindihan. Kaya kita Pahingin 50, ma! Ano ba? Akin na! Bigay mo na lang! pinag-aaral ka, Renz, para mabago yung takbo ng buhay mo. Hindi ka makagaya sa akin. Tapos ganyan din ang trabahong gagawin mo. Dami-dami pang sinasabi. Bibigay ka rin. Malis ka na. Alis! Oh. Kita mo na. Namatay na ako. Yun na nga. Hindi na naubos tong problema ko. Paano yan? May pera ka ba? Eh, wala. Eh, alam mo naman na ikaw lang yung takbuhan ko kapag kami mga ganitong oras, di ba? Buti nga, nandiyan ka umaalalay sa akin eh. Eh, ba't hindi na lang kaya tayo magsama? Oo nga no. Alam mo, pinangarap ko na talaga na makasama ka, Kat. Buti nga, nandiyan ka kasi ikaw lagi umaalalay sa akin. Alam mo naman na parang mahirap pa kami sa daga. Pero, alam mo, Kat, mahal na mahal talaga kita kasi alam ko ikaw yung magbibigay sa akin lagi ng mga gusto ko. Halika nga dito. Ano ka ba naman? Siyempre, pilitin mo ako dapat. Halika dito, baby ko. Halika na, baby ko. Halika na dito. Ikaw talaga. Alam mo, Kat, mahal na mahal talaga kita kasi ikaw yung magbibigay sa akin ng lahat ng gusto ko. Renz! Renz, hindi ka na naman pumasok. Sinusundan mo ba talaga ako dito? Hanggang dito pa sa school, ma? Siyempre, chinecheck kita. Bakit lagi ka nalang nagkakating classes? At saka, ano yan? Ano yung nakita kong ganyan? Ang babata nyo pa, Ning. Kailangan magtapos pa kayo ng pag-aaral nyo. Eh, teka lang. Mama mo ba yan? Sa kasawi ang palad, oo. Ayan. Ayan, oh. Ito yung girlfriend ko. Ngayon, dito pa kita ipapakilala talaga sa kanya, sa school namin, tapos may dala-dala ka pa yung basura mo. Renz, ang sinasabi ko sa'yo lagi, ang pagpasok mo. Napakagaling na matapos kayo ng pag-aaral bago nyo umpisahan yung mga ganyan-ganyan. Eh, ba't ba pinipilit mo siya mag-aral? Eh, ayaw nga niya. Bakit? Kasi iniisip mo na pag nakagraduate siya, nakapagtrabaho siya, peperahan mo siya, ganun ba? Pwede ba? Oh, yun na nga yung gagawin itong nanay ko. Hindi ganun ang ibig sabihin ko. Kaya ako siya pinipilit mag-aral, kaya ako siya ginagapang sa pag-aaral para mabago naman yung takbo ng buhay niya sa pang hinaharap niya. Alam mo, ma, nagsisisi ako na ginanay talaga kita eh. Kasi yung talino na meron ako,
Di ko alam saan ko nakuha. Kasi yung ikaw, para kang tanga. Para kang bobo kung mag-isip ka. Kung ikaw sana, nag-aral ka nung araw, nung kabataan mo, hindi ganito yung buhay ko. Kaya naman pala pinipilit ka mag-aral kasi siya mismo hindi nakapag-aral eh. Oh, ano? Gagawin mo pa akong investment para lahat ng mga pangarap mo na di natupad, ako tutupad. Mali ka sa inaakala mo, Renz. Wala akong hangad, kundi lahat ay para sa kabutihan mo. Alam mo, magsasama na lang kami ng anak mo. Kaya sa pinipilit mo siya mag-aral. Oh. Oh. Magsasama kayo, mga bata pa nga kayo. Ano mangyayari Ma. sa buhay nyo? Isipin mo na lang kung dyan pa rin ako titira sa poder mo. Sila Kat may sariling kotse. Yung magulang niya mayaman, madaming pera. Tapos, lagi pa silang nakakabili ng mga bagong damit at masasarap yung ulam nila. Hindi tulad mo. Mahirap ka pa sa daga. Mahirap ka pa sa pusa. Mahirap ka pa sa aso, sa lahat ng hayop. Hayop ka, ma. Kaya mas mabuti pa dun, maganda yung magiging buhay ko. Teka na nga, Kat. Hoy, Renz! Magunos dili ka! Renz! Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ako makahinga. Hello, wait lang po. Tatawag po ako ng 911. Hello po? Maraming salamat po, Ma'am Arian. Kundi dahil sa inyo, talagang niligtas mo yung buhay ko. Utang ko yung buhay ko ngayon sa'yo. Kamusta na po ba kayo? Okay na po ba talaga kayo? Gusto niyo na po ba talaga lumabas? Kinakailangan na pong lumabas, Ma'am Arian. Hindi ako pwedeng hindi magtitinda kasi alam mo na, yun lang ang pinagkukunan namin. Yun nga iniisip ko paano ako makababayad ng utang sa'yo? Ay, Kung naku. gusto nyo, maghulog na lang ako ng pakunti-kunti, babawas ko sa paninda ko. Ay nako po, wag niyo pong alalahanin kung magkano yung nag-assist ko sa hospital. Ang mahalaga okay po kayo. Actually, nung nakita ko po kayo, naalala ko bigla yung nanay ko. Ganyan din po siya, vendor din po siya. Alam mo yung pinag-aral niya po kami, magkakapatid. Lahat kami nakapagtapos dahil lang po sa pagtitinda niya. Kaya nakaka-proud po. Proud na proud ako sa nanay ko. Nakakatawa naman po kayo. Ako, sa kasawiang palad, halos isupa ako ng anak ko. Araw-araw niya sa akin sinusumbat na bakit ako yung naging nanay niya. Kasi, yun nga, mahirap lang kami. At kinukuha ko lang lahat sa pagtitinda. Ganun po ba? Kaya nga ako inatake, di ba? Lumaya siya kanina. Sumama dun sa girlfriend niya. Ang lungkot naman po pala ng kinuwento nyo. Talagang di kayo talaga titigil magtinda no, sa init po ng panahon ngayon. Actually, masama po yan sa inyo. Nabanggit naman po siguro sa inyo ng doktor na dapat po hindi po kayo masyado magpakapagod, no? Ganito na lang po. Kung di ko naman po talaga kayo mapipigilang magtinda, may kumpanya po kami. Pwede po kayo pumasok doon. At least, doon hindi po mainit. Tsaka, menial works lang naman po yung gagawin nyo. Naku, Ma'am Arian, pwede pa ba ako doon? Ang tanda ko na. Tapos wala naman akong tinapos. Ay naku po, lahat naman po tayo natututo agad. Tuturuan lang po kayo. Admin works, baka okay na po sa inyo. At least, yung salary is hindi po ganun kababa. Kung yun po ang gusto nyo, syempre hindi naman ako tatanggi. Ang inuuna ko lang sa inyo nga, nakakahiya. Baka po hindi ko kayanin, Ma'am Arian Ako po, wag po kayong mag-alala. Yung mga empleyado doon, mababait. Tsaka, parang narinig ko na rin po kayo. Ito po yung calling card. Punta na lang kayo dito sa address na to, ha? Opo. Ano ba, araw? Siguro Monday na lang para magandang start natin. Monday. Yan, dyan po, ha? Sige po, Ma'am Arian. Paano po? Maraming salamat po. Uuna na po ako sa inyo. Monday po, Opo. 8 a.m. Opo. Sige po. Sige po, salamat po, Ma'am Ingat Arian. po kayo, ha? Opo, kayo rin po, Ma'am Arian. Naku, ma'am. Maraming salamat po, yung totoo niyan, sobra-sobra naman po talaga to, pero tatanggapin ko na rin po kasi gutom na rin po yung kapatid ko Oo. Bukas bumalik ka, marami dyan mga lumang damit o ibang bagay na pwede kong maibigay na mapapakinabangan nyo. Mga libro,
Nag-aaral pa ba yung mga kapatid mo? Ay, naku ma'am, hindi ko na rin po muna pinapasok ma'am kasi gawa nga po na wala po talaga kami mapagkakakitaan na Oo. stable. Di bukas bumalik ka. Marami ako ibibigay na mga gamit, mga pagkain nyo o ano, kung anong maitulong ko, ano? Sige po ma'am, maraming Sige. salamat po ah. Alis na po ako para Sige, sige. mapakain ko na rin po yung kapatid ko. Maraming salamat po. Sige. Oh, Ma, Renz, nakita kasi kita kanina eh. May tinulungan kang pulubi. Pero bago ka pa may tinulungan, kanina pa kita nakita. Ngayon lang ako naglakas ng loob na lumapit sa'yo. Kinausap ko nga po itong asawa ko para sana humingi ng tawad po sa inyo sa lahat ng nagawa ko. yung mga, yun ba? Si Ibet, tinulungan ko. Oh. Lagi yun dito. Nung nagkaroon naman ako, Renz, bukas naman ang palad kong tumulong sa mga taong nangangailangan. Ramdam na ramdam ko kasi sila nung panahong walang-wala pa rin tayo. Ma, bala ko nga po sanang pumunta kung saan ka nakatira eh. Kaso, Wala na po kayo dun. Lumipat na daw po kayo ng tirahan. Nakapag-provide naman ako ng medyo malaki-laking bahay. Nakita mo, meron na akong business. Kaya maayos na yung takbo ng buhay ko. oo nga may. Nabalitaan ko rin po yun. Tsaka masayang-masaya ako para sa inyo. Matagal na panahon na rin po kasing yung lumipas na tiniis ko po kayo. Ito nga po, buntis sika at pangatlo na po namin. Pinalayas po kasi kami noon sa bahay nila eh. Simula nung una ko siyang nabuntis, di pa po kami nakaka-graduate. Kaya ngayon, nagdi-deliver ako ng mga tubig. Tsaka naghahanap buhay po na nagbebenta rin ako ng mga itlog ng pugo, kwek-kwek, kikiam. Ayan yung sinasabi ko sa iyo noon. Ngayon, naiintindihan mo na bakit kita pinipuwersang makatapos ng pag-aaral. Para hindi mo danasin yung mga ganyang bagay. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana ganyan ang takbo ng buhay mo. Baka mas maganda pa dyan para maibigay mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. Ma, yun nga po eh. Kaya nahihiya akong magpakita sa inyo pero gusto ko lang humingi ng kapatawaran nyo. Kasi matagal ko na pong pinagsisihan lahat ng bagay na yon. Tsaka na-miss ko rin po kayo bilang nanay ko. Anak, balibalik ta rin man. Kasabihan nga, balibalik ta rin man ang mundo. Ako pa rin yung nanay mo, kahit isinusuka mo ko at isinusumbat mo sa akin kung anong meron ako. Pero anak, nagsikap rin ako. Hindi para lang sa sarili ko. Kasama kayo sa pangarap ko. Kahit yung pinatayo kong bahay, maluwag yun dahil alam kong darating yung panahon. Darating ka, kasama yung asawa mo, kasama yung mga anak mo, yung mga apo ko. Ma, pinapatawad niyo na po ako. Matagal na kitang pinatawad, Renz. Lahat na pagplanuhan ko, syempre ganun ang nanay. Lahat na pagplanuhan ko na baka sakali isang araw dumating ka, may nakareserba akong trabaho para sa'yo. Ma, Hindi ganyan na magde-deliver ka ng tubig. hindi ko po sasayangin lahat ng pagkakataon. Tsaka babawi po ako sa inyo. Talagang babawi ka. Kasi ang plano ko, Catherine, pag umanak ka, kukuhanan natin ng yaya at gusto kong ipagpatuloy niyo yung pag-aaral yung dalawa. Mga bata pa kayo, huwag kayong magsayang ng oras. Iba pa rin yung edukasyon. Ma, maraming salamat po ah. Maraming salamat po. O sige, umuwi na kayo, kunin niyo yung mga bata. At yung ibang gamit niyo, huwag nandalhin yung iba pa, bibili na lang tayo. Okay? O sige po ma, mauna na po kami. Teka nga pala. Andiyan yung kotse, halika. Hatid ko na lang kayo. Sige Tara po. na. Sige, tara.